Hinatulan po ng guilty si Jason Ivler sa kaso niya ng pagpatay sa anak ng isang dating undersecretary ng Malacanang dahil sa alitan sa kalsada. Hindi bababa sa 20 taon at 1 araw na pagkabilanggo ang parusa kay Ivler. Ang nakatutok dyan ay si Bernadette Reyes. November 2009 nang barilin ni Jason Ivler si Renato Ebarle Jr. dahil sa simpleng away trapiko sa May Santolan Road. Agad na umalis si Ivler. Iniwang patay si Ebarle na anak ng dating Presidential Chief of Staff Undersecretary. January 18, 2010, nang pinuntahan si Ivler sa bahay nito sa Quezon City para i-serve ang warrant of arrest. Bago ito maaresto, nagkaputukan sa bahay. Isang NBI ang nasaktan. Si Ivler sa basement ng bahay nakuha na may dalang baril. Kanina, 6 na taon makalipas, ibinaba na ang hatol ng korte. Guilty si Ivler sa pagpatay kay Ebarle. Isa sa mga pinagbasihan ng korte sa desisyon ang pahayag ng mga pulis na nagturo kay Ivler na siyang bumaril kay Ebarle. Reklusyon perpetua o hindi bababa sa 20 taon at 1 araw na pagkabilanggo ang parusa nito. Kailangan din niyang magbigay ng danyo sa pamilya Ebarle sa halagang 9.37 million pesos. Sandaling natahimik si Ivler matapos basahan ng sintensya. Hindi niya kasama ang inang si Marlene Aguilar sa korte. Pero andoon para magbigay ng suporta ang tiyuhin at kilalang folk singer na si Freddie Aguilar. Pinanindigan ni Ivler na hindi siya ang pumatay kay Ebarle. For this, I'm not guilty. They said in court, it automatically gets appealed. Ang sabi lang po niya sa akin, Tito, don't worry about me. Pero hindi po niya na-admit na... Nakausap po siya, sabi na po sa akin, hindi talaga siya. Ang pamilya Ebarle, masaya naman daw sa naging hatol ni Judge Luisito Cortez ng Quezon City Branch 84. Pero ano man daw ang nangyari ngayon, hindi naman ito maibabalik ang buhay ni Renato Jr. My only regret is there is no more death penalty now. Yung suffering na dinanas namin ng pamilya, the emotional, mental pain that the whole family suffered, the anguish. Hindi basta-basta mo masabi na mapapatawad mo yung tao. Hindi pa muna ngayon. Mula sa Camp Bagong Diwa sa Taguig, ililipat sa Bilibid National Penitentiary si Ivler. Pero para sa kanya, di pa raw tapos ang laban. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.